PLC. Welcome po ulit dito sa ating Trilogix PLC. Ngayon, ang ituturo ko ay ang overview ng Studio 5000 at mag-proceed na rin tayo sa basic PLC ladder instructions. Pero bago yan, magkakaroon po muna tayo ng konting wiring connection. Tara guys! Sundan nyo lang ako at ituturo ko sa inyo. So guys, lalagyan natin ng connection at itong ating toggle switch para magkakaroon tayo ng dalawa pang inputs. Pero meron na tayo dating dalawang push button na may connection na. Dalawa din sa mga inputs. Meron din tayong red color na push button para sa ating input din. Stop push button na ganun. Meron din tayong emergency push button. So lalagyan na natin ng wiring. So madali lang guys maglagay ng wiring. Medyo humihina na kasi guys yung aking kanan, so wala na siyang pwersa pagka nag-wire strip. Nangyari sa akin to noong mayroon kaming malaking problema sa planta. So buwan ng June, sobrang init, so parang bumigay yung kanan ko. Madali na siyang hindi na siya nakakapwersa ng todo. Ito yung aking i-connect sa ating PLC positive. Kasi yung ating PLC, yung ating input module, meron na siyang connection ng positive at negative. So hanapin na lang natin yung zone ng ating input kung saan yung positive at saan yung negative.
Sa terminal 12 ako kukuha. So guys, kumuha tayo sa 10 and 12 na slot. Check ulit natin. 0, slot 10 and 12 para sa ating dalawang toggle switch. So guys, ang ating gagawin is gagamit tayo ng isang relay, isang electronic relay para sa safety na ating PLC. So guys, huwag kayong malito kasi nilagyan ko lang ng separate power supply ang ating electronic relay. Hindi ko na ginamit yung output module ng PLC to power up the relay. So nilagyan ko muna siya ng separate ng positive negative. Then dito naman guys, so nakita nyo sa ating toggle switch, ang one line is positive. So yung ating input module is pag nalagyan mo na siya ng isang power ng negative supply, kasi by zones yun yung ating IB32 is may zone 0, 1, 2, 3. So every zones may negative siya. Pwede mo siyang i-parallel connection papunta sa ating negative. So ngayon this time, meron na tayong negative sa ating module. So isang wire na lang ang ating patatakbuhin from terminal 10 and 12. Yung terminal 10 papunta sa ating toggle switch, tapos yung isang line papunta ng normally open ang ating electronic relay sa ating terminal 13, then terminal 14 papuntang positive. Ganon din guys sa slot number 10 at 12 ng DC input module natin, papunta ng positive, tapos papunta ng normally open, papunta ng positive supply. So refer palagi kayo guys sa ating input module wiring connection, kasi ang terminal 10 dito, pag trinogram na natin, siya ay terminal number 9. So yun, nag-appear ang 9. Then ang terminal 12 is terminal 11 sa ating program, sa ating controller. So huwag kayo doon malito guys. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano yun. So yun guys, ngayon naipakita ko sa inyo ang wiring diagram ng toggle switch papunta ng ating input module, 24 volt DC input module. So guys, pupunta na tayo ngayon sa overview ng ating Studio 5000. So yun guys, naipakita ko na sa inyo yung ating wiring diagram from our toggle switch, dalawang toggle switch natin papuntang ating input module. So gagamitin natin yun as a sensor or as a sensor sa input natin. So overview po muna tayo ng ating Studio 5000. So i-open ko lang yung ating Studio 5000. So magkikreate tayo ng new.
So gagawa ko ng panibago kong controller. So ang ating controller is 1756L71. Click lang natin, highlight, lagyan ko ng name, PLC overview. Next. So nasa version 32 tayo. 17 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pero pag nasa slotting na tayo, ang bilang po niyan is 0, 1, 2, hanggang 16. So nasa slot, ang controller natin is slot number 1. Project. Finished. So kung makikita nyo sa ating tutorial, lagi kong pinapakita sa inyo yung programming para lagi kayong ma-remind na kung paano gumawa ng isang program sa PLC gamit iStudio 5000. So punta ulit ako ng 1756 backplane, highlight, right click, new module. So, i-add ko ang ating communication module, yung ating 1756 E-in2TR. So, highlight ko yung communication module. Hanapin ko. (1756) E-in2TR. Create. Lagyan ko ng description ko. Tapos description kahit ano. Pero pag nasa project na kayo, lagyan nyo siya na talaga na description na naayon sa project. So, ang IP address natin 192.168.1.1. Nasa slot number 0, 1, 2. Tapos i-change na rin natin para wala tayong fault. Change natin sa disable keying. Okay. So, nandito na yung ating IP address, slot number. So, okay na. Okay. Dagdag tayo ng ating input module. 1756 IB32. Yun guys, IB32. Create. Input. Description IB32. Nasa slot number 0, 1, 2, 3. Okay. Dagdag tayo. OB32 o yung ating output binary 32. Ito po yun. OB32.
So yun guys, 1CB56 OB32 create output OB32 slot number 0, 1, 2, 3, 4, 5. So palagi nyo i-check yung ating mga slot number. Okay, then closed. So pwede na tayong mag-online. So i-download natin guys sa ating controller. Punta tayo sa ating RSHub. Hanapin natin yung naka-online. Ayun. Good to go for downloading. So, downloading na siya guys. Antayin lang natin. So, download. So, done downloading. Change controller mode. Back to remote run. Yes. So, ito yun guys. So, sa upper part ng ating Studio 5000, nandyan yung file. Pag click nyo yung file, kung gusto nyo mag-new project, open, close, save, save as. So, yun doon yung makikita sa file. Sa edit naman, undo, redo, cut, copy. So, nandoon. View. Nandiyan yung toolbars, controller organizer, error, search. So, sa search natin, find. So, browse logic, cross-reference. Check nyo lang guys. Logic. Nandiyan yung monitor tags, edit tags, produce tags, map, PLC, SLC. Sa communication natin naman is who is active. Select recent path, select communication software. So, go offline, program mode, test mode. Sa tools, so option, security, documentation language, import, export. So, sa EDS files, napaka-mahalaga po nito. Kasi yung EDS file, yung EDS hardware installation tool, kung halimbawa is itong ating ETAP o ETAP wala pa sa ating program. So kukuha tayo online. So tinuro ko sa inyo paano kumuha ng software sa Rockwell Automation. So kukuha tayo ng EDS files para maisama na dito sa ating software. So magkaroon sila ng pagkilala na sa pamamagitan ng EDS files o electronic data sheet. Then, so pagka nakuha nyo na yung EDS files sa Rockwell Automation, ito yung gagamitin yung tools, EDS hardware installation. Tapos ipakilala nyo yung EDS files na kinuha nyo doon sa Rockwell Automation. Sa window naman, reset window layout. Ito yung kabuuan ng layout natin ng screen nandyan sa window. So, kung kailangan nyo ng help, content, instruction help, release notes, online books, vendor, sample project, so nandyan sa ating help. So, sa atin namang nandito rin yung ating controller information. Run mode, controller okay. So makikita natin dito din. Whatever na lalabas dyan na fault is makikita din natin dito sa ating program. So run mode, may run mode din tayo dito. Controller okay. Energy storage okay. Input output okay. So wala tayong fault. Good to go. So sa controller status naman, pagka click nyo yung controller symbol, lalabas dyan ng go offline, upload, download, program mode. So, check nyo lang guys.
nandito rin yung ating communication path using RSWho. Kung hindi tayo makapag-communicate, punta tayo sa ating RSWho, check natin kung anong problema, kung na-registered ba natin yung ating IP address as a communication path between controller and ating mga modules. So, check natin sa ating RSWho. So, sa controller organizer naman, nandyan yung controller PLC overview. Nandyan yung controller tags. So, sa controller tags, kung ano yung nasa input, output, kung gusto nating i-registered sa ating program, kailangan natin siyang i-rehistro sa ating controller tags. So, click nyo lang yan. Hanapin nyo lang kung anong gustong gawin dyan. Kung yan ay in-memory, nandito yung monitor tags, edit tags. Kung gusto nyo maglagay ng memory, nandito rin. Lagay kayo dito, array, kung anong mga instruction na gusto nyo ilagay. So, sa task, meron tayong main task. So, sa main task, doon tayo magagawa ng laddering diagram. Kasi nandyan yung ating main program ng ladder logic. Then, motion groups, ang group access, assets. So, sa input-output configuration, doon tayo naglalagay ng nag-add at delete na ating mga modules. Kung ano yung i-add natin na modules, punta lang tayo doon sa ating backplane para maidagdag yung ano yung gusto nating modules. So, punta naman tayo na main program. Para main routine, nandiyan yung parameters and local tags. Main routine. Okay, sa main routine, nandiyan na yung ating finalize all edits in program, zoom in, zoom out, yung ating cancel pending program edits, accept pending program edits. Nandyan lang po yan. So, hanapin nyo lang po. So, guys, proceed na tayo sa ating instructions. So, ituturo ko na sa inyo kung paano yung mga instruction ginagamit. So, guys, ito ang ating latch, unlatch para sa ating basic PLC ladder instructions. So, meron tayong push button, dalawa, for our local input sa latch and unlatch. Tapos gagamitan natin ng isang output representing by light. So, lagyan natin ng edit run comment, latch, unlatch. Testing natin, guys, para sa ating latch. So, yung indicator light natin is nag-latch siya. I-unlatch naman natin. So, nag-unlatch. So, yun ang ating latch, unlatch, guys. Namang one shot rising. So guys, ito naman yung ating one shot rising and one shot falling. So unahin natin yung one shot rising. So gawa ulit tayo ng rung, additional rung. So kailangan natin ng normally open or examine on para sa ating push button. Copy lang natin to, guys. So, kailangan natin ng one shot rising. So, gagawa tayo ngayon ng, sa controller tags, gagawa tayo ng edits. Gagawa tayo ng M1. Memory 1. Gawin lang nating bool.
memo 1. Okay, gawa ulit tayo ng panibago guys. M2. Balik ulit tayo sa ating main routine. So, M1, enter, M2, enter. So, gawa tayo ng isa pang rung. XIC. XIC is examine on. So, sa ating XIC, hanapin natin ang M2. There. So, yan guys. So, kailangan pa natin ulit ng isa pang additional rung. So, enter ulit tayo. Highlight XIC ulit para sa ating 15. Or copy na lang natin guys yung kanina. Control C, Control V, delete. Then unlatch. So yun guys, test na natin. So ito yung ating edit rung. One shot rising. Testing tayo guys. So yun, one shot rising. So yun guys ang ating one shot rising. Palitan lang natin, gawin nating OSF. Para sa one shot falling. So, tingnan nyo guys kung ano yung difference ng dalawa. So, test tayo. So, yun ang ating one shot falling. Ano na? On 9. So yun guys, ang pinakaiba ng ng one shot rising tsaka one shot falling, sa one shot rising, kapag in-switch natin, nag-push tayo, doon siya magkakaroon ng latch, ng latching. Sa one-shot falling naman, ang ating input is lagi on high. Nasa high siya. So, reset. So ngayon,
naka-high yung ating input. Kapag ang input nawala, nag-failure, so magla-latch ang ating OSF. Reset. So, yun guys. Sana may natutunan ulit kayo. See you ulit sa mga next videos natin about basic PLC ladder instruction pa rin tayo before tayo mag-proceed sa mga malalaking activity natin. So guys, thank you so much sa inyong panonood. Maraming din po salamat sa mga nag-subscribe, nag-share at nag-like ng aking channel. Maraming po salamat. See you next time guys. Bye-bye.